Sure, hanggang anong oras ba mararanasan itong mga rotational brownout ngayong Biyernes? Kasi kanina, Asher, naranasan namin sa bandang Cainta, mga 10 minutes lang. June, aabuti na ng halos pahating gabi ang mga rotational power interruptions na ipinatutupad sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ay habang nakataas pa rin ang red alert status sa Luzon at Visayas grid. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng manual load dropping o rotational power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay habang mas pinahaba pa ng NGCP ang red alert status ng Luzon Grid na tumatagal ng 9 na oras simula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Tumaas na rin sa 7 oras ang red alert sa Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Mananatili ito hanggang hindi pa kakayanin ng electrical grid ang malaking demand sa kuryente sa gitna ng tag-init. Mahigit 800 kilowatts ang kakulangan sa projected demand o kinakailangang kuryente ng Luzon Grid kumpara sa available capacity o supply nito, habang halos 200 megawatts naman ang tinatayang kakulangan sa Visayas Grid. Tumaas rin sa 31 ang mga planta ng kuryente na nagpapatupad ng forced outage sa Luzon, habang 14 pa rin ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Umakyat naman sa 25 planta sa Visayas Grid ang naka-force outage, habang 11 ang tumatakbo ng derated capacities. Paliwanag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, may 2 malaking planta ang hindi pa rin nakakabalik sa pagsusupply ng kuryente. Ito ay matapos ang tripping incident sa Batangas Transmission Line noong Martes, May 12. On the part of NGCP, nagkakaroon din kami ng problema sa linya, minsan problema sa substation. Pero for NGCP's part, ang binibilang namin yung madalian pagbalik, no? So, na-restore namin yung linya within 12 hours. Bukod dito, nagpalala sa sitwasyon ang pagbagsak ng isang malaking planta sa Luzon Grid. Around past 10 o'clock, nagkaroon tayo ng additional unplanned maintenance shutdown. It's one of the 2 largest units in the Luzon Grid. So na-extend pa yung red alert natin. The original forecast was from 3 to 10 p.m. But we had to extend it from 2 p.m. to 11 p.m. today. Sa ngayon, tinitingnan pa rin ng NGCP kung magkakaroon pa ulit ng alert status ngayong darating na weekend at kung magtutuloy-tuloy pa rin ito sa mga susunod na araw at mga linggo. Kung makabalik yung mga planta na nasa Batangas, number 1, wala nang red alert sa Monday. And with the current supply, there would be no alerts over the weekend. Bunsod ng mga alert status, inatasan ng Department of Energy o DOE ang NGCP na magsumite ng report sa mga sitwasyon sa linya at supply ng kuryente. Tiniyak naman ng NGCP na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DOE bilang policy maker upang maintindihan ang mga sitwasyon. Pero gusto ko lang linawin ng NGCP, hindi ko kami nagkukubli ng impormasyon. In fact, ang dami hong mode na binibigyan namin sila ng information. May mga regular reports that are done through the email. And of course, merong mga Viber groups. And meron ring mga special request na dinediretso sa amin, no? Na hindi dumadaan sa thread, sa Viber thread. June, bukod sa DOE ay humingi rin ng full report ng NGCP ang Department of Energy Regulatory Commission o ERC. Sa bahagi naman ng Manila Electric Company o Meralco ay inihayag nila na patuloy rin ang koordinasyon nila sa kanilang mga commercial at industrial customers. Partikular na ito doon sa mga nasa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP para sa pangangasiwa ng kanilang paggamit ng kuryente. Mahigit 250 megawatts na
ang deloading capacity commitment na kanilang na secure. Sa kabila nito, umaabot ng nasa 900,000 na mga customer ng Meralco ang naapektuhan sa mga rotational brownout kahapon na kinailangan nilang ipatupad bunsod nga ng red alert status ng NGCP. Sa ngayon ay oras-oras pa rin ang mga schedule or naglalabas ng schedule ng pagpapatupad ng manual load dropping o ang rotational brownout ang NGCP, kung saan makikita ang mga schedule na ito sa social media page ng NGCP. Patuloy na bang nananawagan ng mga power stakeholders ng pagpatuloy na kanilang kaukulang energy conservation at efficiency measures sa paggamit ng kuryente. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.